Basilio! Basilio! Inay! Basilio! Anak ko? Ganap mo din. Stress for the read. For the read daw. Di mo pa rin tapos basahin yan? Halata naman diba? Yo, patambay. Oo! Walang tiyan na, kaya pag-ganap ka naman dyan, absent ka. Ba't ka dito kayo, mga aso na tayo? Kung pumasok ka nun, edi sana wala kang binabasang ganyan. Ba't ikaw, tapos ka na ba dito? Oo, ako pa. Gusto mo sabihin ko pa sa'yo yung mga unang kabanata. Unang kabanata, ang gobyerno. Magsasalita si Doña Victorina. Buenos dias, todos ustedes. Ngunit kapitan, bakit tumutungo sa dakong iyan ang inyong mga mangmang na tingunin? Sapagkat doon ay napakabagaan. Kalahating tulin ng makina? Aba, kalahating tulin? Bakit hindi buong tulin? Sapagkat maglalayag tayo sa mga palayang iyan, alin. Alam ba galing nyo ang taong marunong Bensay? Nariyan sa lalawigan ng Puente del Capricho, nagawa ng isang kapatid namin at hindi nayari sapagkat pinintasang mahina at mapanganib ng mga marunong. Yan, punyales. Eh nga sana ang gusto kong sabihin sa iyo. Yang Puente del Capricho at mga marunong. Yan ang gusto kong sabihin sa iyo, Padre Salvi. Punyales. Datapoy, hindi ibig sabihin ng ganito kayo wala sa katwiran. At gayon din naman si Padre Camora. Ang kasamaan ay nasa lawa. Ang kagamutan ay napakadali. Ngunit hindi ko nga lang maisip kung bakit wala pang nakakaisip neto. Ang kagamutan ay lubhang madali, ngunit walang bububol. Magbukas ng isang ludlud na tuwid, mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas. Isang munakalang Yankee, ang mag-aalahas ay malaong naninirahan sa Amerika, sa Hilaga. Patawahin ako ni Ginoong Simon, ang aking kagalang-galang na kaibigan. Kung aking sasabihin ay hindi pagsang-ayon. Maraming salapi ang bububulin at marahil nasisira tayo ng bayanin. At ang salaping ibabayad sa mga manggagawa. Huwag bayaran ang mga sedaryo at mga bilanggo. Hindi makasasapat, Ginoong Simon. Kung hindi sasapat ang bayan, mga matatanda, binata at bata ay pilitin sa sapilitang paggawa ng 15 araw. Ngunit, naghimagsik na noong araw. Atap aktuat, posibali ilyasyo. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mabuti-buti na si Kapitan Tiago. Ayaw pumayag sa anumang pangangalaga. Sa udyok nga ng ilan ay pinatungo ko sa San Diego upang bisitahin ang bahay doon. Ngunit ang tunay na sanhi ay upang makahit-hit lamang siya ng apyan. Ang mga apyan? Isa lamang ito sa mga naging salot sa kapanahunan ito. Ngunit sa una lamang iyan, hindi rin magtatagal mawawala din ito. Samantalang ang mga mag-aaral ay nahihilig sa mga klasiko. Balikan natin ang tungkol sa Akademyang Wikang Kastila. Pinatutunayan ko sa inyo, hindi ninyo magagawa. Magagawa po, naantay na lang namin ngayon o bukas ang pahintulong. Si Padre Irene ay nangako sa amin at nahandugan namin ng 2 kabayo at kaya't makikipag-usap sa general. Walang kabuluhan iyon si Padre Sigisbay. Lumaban man siya, kaya nga't kasama upang sa Los Baños sa harap ng general. Batid ko na. Ngunit kung sakaling ito ay sang-ayunan, saan kukuha ng salapi? Meron na po kami.
bawat mag-aaral ay nag-aambag ng sikapan. Ang mga magtuturo, Meron kami ang kalahating Pilipino at ang kalahati ay Kastila. at ang bahay na gagamitin. Si Makaraig, idudulot ng mayamang si Makaraig ang kanyang bahay. Kung sa bagay, hindi na masama ang panukala. Yamang hindi man mapag-aralan ang wikang Latin, ay mapag-aralan man lang ang wikang Kastila. Iyang mga tao sa una ay may puna sa lahat. Ipalalagay mo sa kanila ang isang bagay at walang kabutihan, kundi pawang sa labi. Ang amain mo ang kasundong kasundo niya. Pinag-uusapan ng kanilang kapanahunan. Hintay ka nga pala. Ano ang sabi-sabi ng amain mo kay Paulita? Sinermonan ako ukol ng aking asawa. Sinabi ko sa kanya ang Maynila ay walang kapares niya. Maganda. May pinag-aralan. Hindi lang. Mayamang mayaman, makisig, masaya, at walang kapintasan. Kundi ang pagkakaroon ng isang inaling tiwali sa langit at lupa. Babanggit nga't Ali, ipinagbilin sa akin nanapin ang kanyang asawa. Si Aling Victorina? At nangako ka naman upang hindi ka mawala ng iniiro? Mangyari pa. Ngunit ang bagay na ito ay nangyayari pa sa bahay ng amay ko. Kakandong ang asawa. Aba, Basilio, kayo ba'y patungo sa pagpapahinga? Ang dinubay kababayan nyo? Ginoong Simon, ito nga ho pala si Sagani, kapwa ka mag-aral at kaibigan. Kamusta na ang lalawigan? Bakit? Hindi niyo pa ho ba nakikita? Paano ko makikita ay hindi pa nga ako nakakatungtong sa lupain niya? Batid kong maralitat hindi bumili ng mga tiyas niya. Mga Ginoo, halina't uminom ng serbesa upang sa ikatitiglaw ng ating lalawigan. Sabihin niyo kay Padre Camora, sabihin niyo sa kanya na kung tubig ang iniinom niya at hindi alak o serbesa, marahil ay ikabuti ng lahat at hindi pa siya magiging sanhi ng pagbulong-bulungan. At sabihin niya sa kanya na hindi pinunaan ang pagsiko ng kanyang kaibigan. At ang tubig ay matamis at pinay. Ngunit ang alak at serbesa ay nakakalunod na siyang pumapatay sa akin. Mainam na tugon, ngunit nangangamba ako na baka idaan sa biro. O kaya baka itanong niya na kung kailan magiging masulak ang tubig o kailan magiging malawak ang dagat. Dahil si Padre Camora ay hindi masyado paniwalain. Pag siya'y pinainit ng apoy at ang mga mamunting ilog na magkakahiwalay-walay pa ay magkaisang bumuhos. Nawari mo yung mga apoy na pinagbukayan ng mga tao. Huwag, Ginoong Simon. Ang mabuti pa ay ulitin mo sa kanya ang tulang ginawa ng aking kaibigang Isagani. Walang pangyayari. Ang makinaya hanapin ko pa. Ngunit ang serbesa ay aking tutunggain na. Ngunit ano ka ba? Mayroon at napakamapanghamok mo ngayon. Wala, ewan ko. Ngunit ang taong yan ay nakakasintak sa akin, nakakatakot. Sinisigop ito eh. Hindi mo nalalamang Cardinal Moreno ang tawag doon? Cardinal Moreno, O Eminencia Gris? Kung paano mo nais? di kita mawatasan. Si Richelio ay may tanungang cappuccino na pinangalalang Eminencia Gris. Siya namang katanungan ng general. Siya nga ba? Ito ang pinakamaputi sa mga balak, kaya tinangkang gawin noong ding araw na iyon. Sinamahan ni Hermana Bali at nilibot nila ang lahat ng bahay ng mayayaman sa Tiani. Ngunit walang pumayag sa gayong kasunduan. Anilay, talo ang usap at ang pagtulong sa isang kalaban ng mga praile ay parang umahanda na sa paghihiganti nito. Sa kahuli-hulihan ay nakatagpo rin ng isang matandang mapanata na nahabag sa kanyang kalagayan. Ibinigay ang halaga sa pamamagitan ng kasunduan na si Huli paaalila sa kanya hanggang sa mabayaran ang utang. Sa isang dako naman ay walang maraming gagawin si Huli. Manahi lamang, magdasal, samahan siya sa simbahan, magpanata maminsan-minsan ang patungkol sa kanya. Lumuluhang pumayag si Huli sa kasunduan. Tinanggap ang salapi at nangakong sa kinabukasan, araw ng Pasko ay maglilingkod na siya.
Nang mapayapa na dahil sa kapalaran ng aking magulang, ang aking kalagayan ang tanging iniisip. Ngunit tinitimpi ang pag-iyak na walang humpay upang huwag madinig. Sa kinabukasan ay alila at yaon din ang pagdating ng aking irog na may dala pang handog. Ngunit dapat nang limutin ang pag-ibig na iyon. Ang tulad mo na di malalaot ay magiging manggagamot, ay hindi maaaring mag-asawa sa isang maralita. At ang makita ka na sa panahon na nasa simbahang kasama ng pinakamayaman at pinakamagandang dalaga. Sa bayan na kapwa gayak na gayak, maliligaya at kapwa nakangiti, ay isang panalangin na sa dakong ito'y ang pakiramdam ay napakahigpit sa lalamunan. Na hinihingi at hinihiling na sa birhen ay mamatay na muna bago mamalas ang gayon. Natapwat nung lalaman niya na pinili ko pa na ako na ang masangla kaysa ang agnos na ibinigay niya sa akin. Basilio! Basilio! Inay! Basilio! Anak ko? Nay! Ano mo ang babaeng yan? Nanay ko po. Kaso wala na. Sabay mo kami sunugin ng babae na yan. Ha? Hindi ko po kaya mawalay sa ina ko. Sabay mo kami sunugin! Ang namatay ay may dalawang sugat na gawa ng tunglo. At marahil iyon ay gawa ng paghahabulan sa lawa. Kung gayon, si Ibarra ang namatay sa libingan ng kanyang mga magulang. At ang nasang sunugi ng kanyang bangkay ay marahil nakuha sa ugaling Europa na dooy sinusunog ang patay. Kung gayon, sino ang isa pang buhay?
Matutulungan ko po ba kayo, Ginoo? May 13 taon na nung ako ay pinautang niyo ng loob, Ginoo. Sa pokling ito, sa paglilibing sa aking ina. Kaya tigagagalak ko naman po na patulungan kayo. Sino ba ako sa tingin mo, Ginoo? Isa pong tao nga aking ginagalang. Isang taong tatangis sa akin. Ang taong inakala ng lahat ay patay na. At ang taong ang kanyang kasawian ay dinaramdam ko palagi. Basilio, batid ko na lihim lang ang aking pagkamatay. Ngunit ngayon, nalaman pa ng isa. Ang buhay ko ay nasa inyo, ay hawak ninyo. Ang kapatid mo ay hinuli at pinatay ng mga tulisan. At ang iyong ina ay naulol. Oo, 13 taon ako nawala. Ngunit ang puso ko ay nasa lugar na to. Kastila? Lingwahe ng mga Kastila? Anong mapapala nyo dyan? Hindi po. Kung sa pagkakaalam ng wikang Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan. Sa isang dako naman ay ang pagkakalapit-lapit ng pulo. Laking kamalian! Nagpapadala kayo sa kanilang pangungusap. Lingwaheng Kastila? Ano ang gagawin sa inyo niyan? Ano ang magiging tulong niyan? Basilio, kaya hindi ko kayo pinatay dahil sa pag-aalinlangan. Dahil sa baka ibukin nyo ko, na baka isumbong nyo ko. Kaya kailangan nyo samantalahin. Kailangan wag kayo mag-alinlangan. Kailangan nyo sila gamitin. Ginoo, napakalaking karangalan ang pinagkaloob niyo sa akin. Sa pagpapahayag na inyong mga balak upang huwag ako magtapat. At sabihin na, ang inyong mga hinihiling ay higit pa sa makakaya ko. Ano na lang ang sakit ng katawan at sa sakit ng damdamin? Ano na lang ang pagkamatay ng tao at ang pagkamatay ng isang lipunan? Ano ang ibig niyong gawin ko? Magtiis muna kayo. Sus Mariosep, kung kaya tayo pinarusahan ng Diyos dahil sa mga taong kagaya mong makasalanan, ay dapat sana turuan ng mabuting asal. Sukat ba naman ng isang dalagang maaari niyang mag-asawa, ngunit hindi marunong magkasal? Jesus, anong pagkakasala? Ang sino mang makakadinig sa kanya ay mag-aakalang ang sinabi ay suman sa ibos. Sus Mariosep. May mga baril ka bang malayo ang abot, Ginoong Simon? Hindi papahuli ang baril na ito. Unti-unting dumadating ang mga taong aking nakabantagan ng mga hiyas na dala na mag-aalahas. Isa't isa'y nagbabatian ng maligayang Pasko. Nag-uusap ng tungkol sa misa, mga santo, masamang ani. Ngunit gayunman ay ginugugol ang kanilang naiipon sa pagbili ng mga bato at mga bagay na galing sa Europa. Magandang araw sa inyo lahat. Jesus, ang kaawa-awang batang iyan ay wari kabuting itinanim ng tikbalang na may makalimampung beses ko ng papasahin ng aklat, ngunit walang naisaunog ni isa. Waring gusto ang uno, na puno lamang samantalang nasa tubig. Marahil ay hindi lamang 20 taong indulgensya ang natamo namin lahat. 10 ng aso't pusa ang pakikinig sa kanya. Marahil ay ayaw kayo ng hiyas na doble ni batong tuwad lamang. Itong ale, maraming brilyante ang ibig. Iyan nga po, mga brilyante at matatandang brilyante, mga matatandang bato. Ang magbabayad ay si tatay at ibig niya ang matatandang bagay, mga bato sa una. Sadya nga pong mayroon ako mga hiyas na lubhang matanda. Mayroon po ako mga balamuti na galing sa leeg ni Cleopatra. Sadyang tunay na kuha sa mga piramide. May dala rin ako rito mga mahalagang hikaw. Mga hikaw na mga mararangal na babaeng Romano na nakuha sa bahay ni Antonio Muccio Papito sa Pompeia. Yan po ang mga brilyante sa una. Ang singsing na iyan ay pag-aari ni Princess Lambert. Ang dalawang hikaw na iyan. Kahit namumunti iyan, kasi sa kulay dahon, mayroon pa ako mga ibang hiyas dito. Kung lahat ay kaayos yan, ay salamat. Ibig ko na ang mga bago. At kayo, wala po ba kayong ipagbibili? Ang hiyas ng aking anak ay naipagbili na at ang mga natitira ay wala ng halaga. At ang agno si Maria Clara? Siya nga pala.
Yaw na isang agnos na may brilyante at esmeralda na ginamit ng aking kaibigan bago magmongha. Ibig ko ang pagkakaayos. Magkano niyo po siya pwede ipagbili? Ibig ko ang agnos na ito. Pwede ko po siyang bilhin ng 100? 500? 500 piso? 500. Kung ako ay pagkakaingatan ko iyang waring relikias, ang mga nakakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing na malas nilang payat na payat at hindi na makapagsalita si Maria Clara, kaya't inaakala nilang mamamatay itong banal. Pinupuri siya ni Padre Salvi sapagkat siya nang pinagkukumpisalan. Baka dahil doon, kung kaya't hindi iyan ay pinagbibili ni Huli at pinili pa ang masanla ang sarili niya. Kung pahihintulutan niyo ako, tutungo ako sa bayan at isasangguni ko sa aking anak. At babalik ako rito bago magtakip silim. Natagpuan ko rin ang aking hinahanap. Ngayon, paparituin ninyo si Simon. Simon, ibig ba ganin yung makilahok sa isang laro? Ano ang pasisiya tungkol sa mga armas ni Selon? Ibig ba ganin yung maupo sa lagay ni Padre Camora, Ginoong Simon? Ang itataya ninyo ay brilyante at hindi tantos. Walang kailangan sa akin. Ngayon ay ganyan kayo. Ano? Anong inyong itataya? Ano bang may tataya namin? Ang general ay makatataya na maibigang itaya. Ngunit kami, mga pare, mga saserdote. Ang itataya niyo sa akin dalawa ni Padre Irene ay ang kabutihan, panalangin, at kabaitan. Ngayon, ano pa ang pwede niyong itaya? Batid ninyo na ang mga kabaitang taglay ng isa't isa ay hindi kagaya ng mga brilyante na maaaring masalin sa iba't ibang kamay. Ipagpili na sa isa't ipagpili pa nito, yaw na'y dala ng tao, mga bagay na hindi malalayo sa katawan. Kung ganun, ay papayag na ako na sa salita nyo na lang din nyo ako bayaran. Kapalit ng 5 tantos, ay 5 araw na pagsasalita. Napakatanging tao itong si Simon, kung ano-ano ang hindi-isip. Kung ganun, papayag na lang ako na ang 5 bali na lang ang ibayad nyo sa akin. Ang katumbas ay ang 5 araw. Ngunit, Ginoong Simon, ano ang mahihita ninyo sa pananalo ng kabaitan sa bunganga at mga buhay ng tao? Mga pagpatapon at mga pagpatay. Malaki. Pagod na ako sa kakarinig sa kabaitan tungkol sa iba. Sumpong din iyan. At ano naman ang gagawin niyo sa pagpapatay at pagpapatapon? Wag! Wag! Ang mga tulisan lamang ang may karapatan sa lupain ito. Dahil sila ang mga taong malinis trumabaho. Tunay nga ang isang Amerikanong mulato na walang pinag-aralan ng Simon na yun. Sinasamantala niya ang pakikipagkaibigan niya sa Kapitan General upang maalimura si Padre Irene. Tunay nga, kung sa bagay, kung si Padre Irene ang nakadakip sa kanya ay hindi siya nakawala sa gayong simpleng bagay. Una muna sa lahat ang inang bayan. Una muna ang ating pagkakasnila. Simula ngayon ay alisin sa tungkol ang bawat lumain. Kung ang manukala ko lamang ay tatanggapin. Hoy, ikaw matutulogin! Aba, kausap ka rin sa también. Siguro hindi ka marunong ng leksyon, ha? Tinatawag na salamin ang lahat ng pamukhang binuo at nalalaman pang malarawan sa kanya. Dahil sa tama ng diwala, ang mga larawan ng bagay na ilapis at tinurang ng pamukha. Dahil sa mga bagay-bagay na bumubuo ng mga pamukhang ito ay binabahagi sa salaming metal at salaming buko. Hintayin ka, Jesus. Para magpagtupak tayo sa salita ng binabahagi ng salamin. Ibinabahagi ng salaming metal at salaming buko. At kung bibigyan ka tayo ng isang tao, tawag ko, halimbawa ng isang Duminis ko Kristo ang sinasabi ko sa iyo. Ang mga una ay binubuo ng tanso o pagkahalo-halo ng iba't ibang metal. At ang pangalawa ay binubuo ng salabat ng bubog na ang dalawang mukha ay kapwa kinilis
At ang isa rito may pahid na pinggang puti. Hindi yan! Dominus Obispo ang sinasabi ko sa iyo at ang sinasagot mo sa akin ay request at impase? Ang salaming kamadong ay kasama namang salaming kahoy. Ikaw ang mabuting kamadong? Tingnan natin kung alin ang tatawagin natin mabuting salamin. Ako? Tinatawag sa salamin ang lahat ng pamukha ng binuri? Ergo Perte, ang salamin ay nasa ibabaw. Kung gayon ay linawin mo sa akin ang ganitong bagay. Umaayon ka ba o hindi? Umaayon po ako, Padre. Concedo al reservo ergo. Mahal kayo rin pang tinggang puti. Isang salaming bubo. Ano magkakaroon tayo? Bumigil ka, Haman. Tingnan natin kung mapaliwanagan mo ang bagay na ito. Huwag kang malilit at ubisan mo ako. Kung gayon, propo consequentang verte, ang makintab na evaporasyong salamin. Negosyo pa sito. Papaano, Perte? Lego! Ergo, inaakala mo na nasa likuran ang sanhi ng nasa harapan? Nego! Papaano ba tayo? Nagbibigyan ng sanhi o hindi? Nabisan mo. Fulong, nabisan mo. Estimo, aray! Hoy, ikaw si Clerico Sastre, hindi ikaw ang tinatanong ko. Sinasabi sa aklat na ang salaming metal binubuo ng tanso o iba pang metal. Totoo o hindi? Sinasabi ng aklat, Padre, liber dixit ergo ita est. Hindi mo nasa ang dumunong kay sa aklat. Pagkatapos ay dinugtong na ang mga salaming bubog ay binubuo ng isang palas ng bubog. Tunay ba ito? Kung sinasabi ng aklat, Padre. Anong pangalan mo? Placido Penitente. Binata! Umupo kayo. Patawanin niyo at hindi ko natunga na kayo pala yan. At ang inyong amain? Ito ang lupain ng mga panukala. Ngunit ituloy niyo. Kung kayo ang lubos namin pinagkakatiwalaan, Ginoong Pasta, ikaw ang tanging may kaya na mamagitan sa kaning si Don Custodio ay sumangguni gaya ng inaasahan. Hindi ko masasabi kung matindi niyo ang aking kalagayan. Isang kalagayan lubhang masayahan. Marami akong pag-aari. Kailangan akong kumilos sa loob ng isang masusing pagkatalos, isang pagsugba. Hindi po mangyayari nga hangarin namin ilagay kayo sa pagigitan, Ginoong Pasta. Subalit, ililigtas ka namin ng lumika sa pagbibigay ng gambala sa mga taong apat. Kanilang buhay ay lubhang kailangan ng ibang pekpino. Iisang ayon ang aming nahusik. At sa kaparaanan, lamang kami nagkakaiba. Hindi nga ba kapurit-purit ang tumulong sa pamahalaan pag ang pagtulong ay sa pamamagitan ng pangangayupapa? At dahil dito ay masama, kaya ba't dapat parusahan? Sapagkat nakakahalay sa batayan ng kapangyarihan ng gumawa ng isang bagay na laban sa kanyang mga manukala, kahit na inaakalang mabuti kaysa nang gagaling sa pamahalaan. Sapagkat ang gayong kagagawan ay makasusugat ng kanyang katibayan na siyang batayan ng alimpang pamamahala sa mga bayang sahod. Inaakala ko na ang pamahalaan ay dapat humanap ng ibang batayan, lalong matibay. Ang batayang katwiran ay siyang inaakala kong lalong matibay. Pinata, nararapat iwan sa isang dako ang mga kakong yan, sapagkat mapanganib. Ang sinasabi ko sa inyo ay dapat nabayaan gumawa ang pamahalaan. Ang mga pamahalaan ay tinatag upang ikagaling ng mga bayan. Upang makatupad ng lubos na layunin niya ay dapat malinsunod sa kahihilingan ng mga mamamayan na siyang lalong nakakabatid ng kanilang mga kailangan. Ang mga bumubuo ng pamahalaan ay mga mamamayan at yang mga may lalong kasapatan.
Ngunit sa dahilan sila'y tao, ay maaaring magkamali at hindi nararapat na huwag pansinin sa ibang ama. Dapat magtiwala sa kanila. Ibibigay nila ang lahat. May isang sabi ka Enriquez na Kastila na ang sabi, ang hindi umiiyak ay hindi nakakasusa. Ang hindi hinihingi ay hindi pinagkakaloob. Baliktad. Sa pamahalaan ay pasaliwa ang nangyayari. Pinagkakalooban tayo ng pamahalaan ng mga bagay na hindi natin hinihiling, ni hindi natin mahihiling. Sapagkat ang paghiling ay nagpapakilala may pagkukulang at dahil doon ay hindi gumaganap sa kanyang katungkulan. Ipagpatawad po ninyo pag sa makatwirang paraan ang isang bayan ay umihingi ng anumat sa isang pamahalaan ay sapagkat naakalang mabuti. At naaalala ng pagkakalooban siya ng isang katungkilan. At kagagawang ito ay hindi dapat makamuhi sa kanya kundi pagpus pa. Dapat magdagalang humihingi sa ina. Sa ina-inaan ay hindi pakailan. Ang pamahalaan sa ganang sapagkat ang pagkakala ay hindi isang nilagalan na pagkakala. Nakikita at paglalaan ng lahat ng bagay. At kahit na maging gayon, ay hindi mangyayari mamuli. Sapagkat naririyan ang pananampalataya na walang ginawa kundi magiging sa Diyos. Sa mga aral yan, sa mga palagay, nakapagkikilala kayo'y bata pa at wala pa kayong pagkatalo sa kabuhayan. Tingnan ninyo ang nangyayari sa Madrid. Sa mga binatang walang muwang na humihingi ng maraming pagbabago. Lahat sila'y pinatatangang mga nag-uusig ng paghiwalay. Marami ang hindi makapangahas na umuwi. Ngunit, gayon man ay, ano ang kanilang hinihingi? Ha? Mga banal na bagay, matatanda na hindi makakasama sapagkat lubos silang kilala. Nawala ang inyong ibig sabihin. Ibig niyo sabihin na ang pamahalang sa nasasakupan. Yamang natatato ng hindi lubos na wasto at sa dahilang nalaman sa mga palagay. Hindi yan, hindi. Ang ibig kong sabihin, ngunit nasa na kaya aking salamin sa mata? Narito po. May ibig akong sabihin isang bagay. Ibig kong sabihin, ngunit nakalimutan ko na. Kayo sa inyong kapasukan ay pinigil ninyo ako. Isang bagay na walang malaking kabuluhan. Kung alam lamang ninyo kung paano ang ulo ko, napakarami kasi ng aking gagawin. Kung gayon, kami ay mabuti pa ang bayaan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ang bagay na yan. Siya na ang bahala magpasya dyan ng alinsunod sa kanyang mga ibigan. Sinasabi ninyong ang vice-rector ay laban sa pagtutuon ng wikang Kastila. Marahil ngayon gayon, ngunit hindi sa panukalang kundi sa paraan ng panukalang yan. Sinasabing ang rektor na paparito ay may dalang panukalang pagbabago ng pagtutuon. Magantay kayo ng konti. Bigyan ninyo ng panahon. Mag-aral kayo sapagkat nalalapit na ang examen. Kayo mabuti ng magbigay Kastila at magluluwag ng magsalita at makikihimasok pa sa gulo. Ano ba ang hangad ninyong bukod na ituto? Matitiyak ako na si Padre Florentino ay kaisang oras pa siyang ito. naparito ako sa kalalang nasa kalagayan. Lalabang pa ba? Gawin nila ang ginawa ninyo. Sunugin nila ang hinay nila sa pagkaaral at maging upawin silang gaya ko sa pagsasaulot ng buong salaysay. At inaakala ko kung kaya lang akong magsalita ng wikang Kastila ay sapagkat pinag-aralan ninyo. Kayo ay hindi taga-Maynila ni anak ng Kastila. Pag-aralan nila ang pinag-aralan nyo at gawin nila ang ginawa ko. Ako ay naging alila ng mga kainay. Tunay na. Maraming abogado at metiko. Ngunit hindi ko masasabing na malagis. Sapagkat meron tayo mga bayan mula na isa man sa kanila. Ngunit kung marami man sa bilang, marahil ay kulang sa mabuti. Ay hindi ko maunawa ang mga kasamaan ng pagtatalimuin ng mga mananahin. At
mga magagawang lupang yan. Bigyan man lamang sila ng isang pinag-aralan kapag may ulit sa kanila. Pagkatapos, mawasto sa kanilang mga gawain, dahil ilagay na nagbagal sila sa mga talagayan mawatasan ang maraming bagay na iba't Na. Upang maging mabuting mag-aani ay hindi kailangan ng maraming retorika. Pangarap, maring akala, buko ng pag-iisip. Siya, ibig baga ninyong sumunod sa isang hatol? Mag-aaral kayo ng pagkagamot? Kung gayon, ay magkasiya kayo sa pag-aaral ng kung paano pagdalagay ng tapan at pagpapasigid ng linta. At huwag niyong pagmasukan ang pagpapabuti o pagpapasama ng kalagayan ng inyong kapwa. Pag kayo lisensyado na, ay mag-asawa kayo sa isang dalagang mayaman at mapanata. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo, ako'y maaalala din ninyo. At pag ininingon ko ang aking paningin sa nakaraan, at makita ko wala akong ginawa, kundi ang rungkol sa sarili, na hindi ginawang mangyayaring gawin at dapat tungkol sa bayang nagbigay sa aking lahat ng bagay. Tungkol sa mga mayang tumutulong sa aking kabuhayan. Ang bawat uban ay magiging isang pilig sa akin at hindi mo sila dadadaman, kundi pagkos ikay iiyak. Kaawa-awang binata. Ang mga ganyan din nga kayo sa mag-iisang araw sa aking pag-iisip. Maamang ang lahat ng pagsabing ginawa ko ito dahil sa aking bayan. Inihuhukol ko ang aking buhay sa ikabubuti ng lahat. Butong na laurel, nagpigta ng katas ng kamansak. Mga damot kayo na nagkakaroon ng mga tinit at mga ulo. Hindi yan ang kabuhayan. Yan ay hindi nagbibigay ng kakanin. Hindi nagdudulot ng karangalan. Ang mga laurel ay bilogyan ng nagamit sa isang sausawan. Hindi nagbibigay ng katiwasayan. Hindi nagpapalala ng mga usap. Hindi tiwali pa nga. Ang bawat bayan may kanyang hilig. Gaya rin ang kanyang singaw ng lupa at kanyang mga sakit. Sa iba, singaw ng lupa at mga sakit ng ibang bayan. Kaawa ang mga binata. Kung ang lahat sa amin nag-iisip at gumagawa ng gaya niya, ay hindi ko sinasabing hindi. Kaawa ang binata. Kaawa ang Florentine. Alam niyo bang ang kahulugan ng Cervantes ay Cervantes at ang Domesticus ay domestic? At ano ang kaibahan ng mga Cervantes sa mga Domesticus? Ang Domesticus ay mga domestikado o napaano na. Hindi ba ninyo napupuna na ang ilan ay asal lupa? Sila ang mga Cervantes. Siya nga naman ang ilan ay may masasamang kilos, at ang akalak pa naman ay nasa Europa, ay pawang may masamang ugali. At ngunit sa dahilang nangyayari sa Pransya, nakikita ko na. Yan ang mga maaamo na. Tunay nga ang mga asta na walang hindi pa nalalamunan ng pag-amo. Tignan natin ang hindi pa lubos na amo. Bakit? Iambag ang mga taong bundok na inyong sinasabi. Hindi na nagkamali, nangagkapalit. Yan, ang mga taong darating. Yung mga dumarte na may mga dalang latigo. Kung gayon, ang mga dalagang yan ang mga coaches. Kundi lamang, kasama ko kayo. Isang panabata na ang tugtugin ay ang Marcelesa at mga Marcia Funebre.
Ano ang lagay ng mga may sakit? Ang tibok ng puso ay mabahagya. Ang pulso ay mahinang mahina. Ang pagkain ay hindi makakain ng anuman. At sa madaling araw ay pinagpapawisan ng katakot-takot. Ang buong katawan ay nakakahatano ng lason. Bukas o makalawa ay mangyayaring mamatay. Nawari tinamaan ng lintik. Gaya ng Pilipinas. Ang lalong nakakapanghina sa kanya ay ang kanyang mga panaginip. Ang kanyang mga pagkatakot. Gaya ng pamahalaan. May ilang gabi nang nagising na walang ilaw at inakala siyang nabulag. Nagulo ng katakot-takot at nilahit pa ako na sabi niya dinukit ko ang kanyang mga mata. Basilio, makinig ka, sapagkat ito ay napakahalaga. Batid ko na ang aklat na aking pinadala ay hindi nyo man lang binuksan o hindi nyo man lang binasa. Ang aking kamatayan o ang aking kinabukasan? Sa piling ng inyong bayan o sa piling namin, ang mga sumisielo ang inyong bayan, magpasya ka, sapagkat ayoko magsayang ng oras dahil tumatakbo ang panahon. Sa mga maniniilo sa aking bayan, hawak ko ang kalooban ng pamahalaan. Sila ay aking sinilaw. Pinaniwala ko sila na ang general ang naghimagsik ng gera. Ang iba naman ay pinaniwala ko na mga praile ang nagsimula. Si Cabezang Tales ay sinamaan ako hanggang dulo. Kaya ngayon, magpasya kayo. At ano ang kailangan kong gawin? Isa lamang ang lubhang madali. Yun ay ang hindi ko maiiwasan na makipaglaban. Kailangan ko samantalahin. Habang ang gobyerno ay maraming pinagkakaabalahan. Si Maria Clara, kunin niyo sa isang tao na liban sa akin. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Siya ay ibig ko iligtas. Nahuli na kayo, Ginoo. Lubhang muli. At bakit? Si Maria Clara ay namatay na. Namatay? Paano? Kaninang hapon, nagka-anim. Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Si Maria Clara ay buhay! Si Maria Clara ay kailangan mabuhay! Yan ay duwag na pagdadahilan! Ngayong gabi ay ililigtas ko siya! At bukas, ipatay kayo! May ilang araw na nagkasakit. At ako'y pumaparoon sa kumbento upang makibalita. Tingnan niyo. Narito ang sulat ni Padre Salvi, nadala ni Padre Irene. Sadyang ganyan ang maantay. Pumapasok ng simbahan at kapag nakitang marumi ang agwa bendita ay hindi na nag-aantala. May sinasabing humuting hayop at mga sakit. Aba, parusa ng Diyos. Nararapat lamang iyan sa Kanya. Wari bagang ang agwa bendita ay makapangyayaring makahawa ng lubhang sakit. Santo Diyos, Santo Ferte, Santo Immortal, libranos sa linga de la peste, iligtarin mo. Mabuti na lamang at nagawa kong mapanayos ang babae ilan sa aking bahay, sapagkat ayoko makipagsira sa mga panin. Kaya't pinaganap ko siya ng pambayad na salapi sa lalong madaling panahon para makabayad sa kanyang inutang sa akin. Malaki ang ipinagbago ni Julie. Nawala ang kaniyang kasiyahan. Walang nakakitang siya ngumiti, bahagya na magsalita, at wari man din nga ang ambang malasin ang mukha niyang sarili. Minsan ay nakita siya sa bayan na may malaking guhit na uling sa noo. Siya na palaging maayos at mahusay ang gayak kung lumakad. Minsan ay tinanong kay Hermana Bali kung tutungo sa impyerno ang mga nagpapatiwakal.
Wala siyang sala. Ang kailangan nating gawin ay humingi ng sangguni sa tagasulat. Kapag may piso ka ay maliligtas ka kahit pa nasa paanan ka ng bibitayin. Huwag ka mag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Kasama mo ako. Hindi mo ba nabasa ang aklat ni Tandang Basyo na ang mga dalagay dapat na nasa kumbento? Panginoon ko, sa pagsuko ng iyong anak, ay yari nawang bigyang kalakasan ang aking ama. Dinadalangin ko, Panginoon, na patawarin ako kung ako'y susuko dahil hindi na mawatasan ang mga nangyayari. Ang dumi ng mundo, ang kasalanan ng tao, na iniisip kung bakit kaya sa akin nangyari ito. Panginoon, kapag ako naway mediko bigyan niyo ng at may magandang kasala tayo, kinabukasan hindi ang nakakailangan aking na iro. kamamuakan ng mga lupain. Ipaalalawari ninyo sa Kanya kung gaano ko siya iniibig, na ang bawat pangarap ay bulong sa hangin binibigkas, na sana ganapin namin ng magkasama. Aking Panginoon, ako'y inyong patawarin sa aking binabalak gawin. Patawarin ninyo ako kung pipiliin ko ng sumuko sa lahat ng nangyayari kaysa sa ilaban ng hindi na dapat. Amen. Tuloy. Ginoong Simon, hindi ako naging mabuting anak at kapatid. Linimot ko ang pagkamatay ni Julie. At ngayon, pinarusahan na ako ng Diyos. Kung kaya't wala na akong magawa, kundi gantihan ang sama ng sama. Linsil lang linsil. At ang dagok ang dagok. Apat na buwan na simula nang ako'y tumangging makilho. At masama ang nagawa ko. May katwiran kayo. May katwiran ako. Oo, may katwiran ako. Ang karapatan ay taglay ko. Nitroglycerina. Nitroglycerina dinamita! Oo, nitroglycerina. Nitroglycerina. Ito ay lubhang naipon. Mga luha, hinagpis at pagdadamdam. Ito'y lubhang naipon. Mamayang gabi, magkakaroon ng isang malaking pesta. At ang lamparang ito ay ilalagay sa kioskong na sadya kong pinagawa. Kung gayon, ay hindi na kailangan ng aking tulong. Hindi. Kayo may ibang katungkulang gaganapin. Ano ang sasabihin ng buong mundo? Sa harap ng gayon pagpapapatay. Gaya ng karaniwan, ang mundo ay papagakpak at bibigyan ng katwiran ang mga malalakas at ang mga mababangis. Sa ika-10, antabayan niyo ako sa simbahang San Sebastian at abangan niyo ang aking huling habilin. Paulita! Kaawa-awang sagani.
Mabuhay ang bagong kasal! Kung nanginginig ka ngayon, paano kung sumapit ng sandaling takda? Paano kung nakakita ka na ng bumabaha na dugo at nasusunog na bahay? At kapag ang mga puno ay naglalangit-lit na, paano? Sagani, halika! Lumayo tayo sa bahay na yan. Alang-alang sa Diyos si Sagani. Lumayo tayo! Bakit ako lalayo? Bukas na hindi na siya. Ibig mo bang mamatay? Isagani, pakinggan mo ako. Huwag tayo mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na yan ay punong-puno ng pulbura at sabog na. Ang lahat ay mamamatay sa ilalim ng kanyang durog na labi. Sa kanyang mga labi? Oo, Isagani. Sa ilalim ng kanyang mga labi. Kaya halika na, Isagani. Alang-alang sa Diyos. Huwag! Ibig ko lumagi rito. Ibig ko pa siya makita pang muli na may makas. Nabukas sa iba na. Masusunod ang natatakda. Buwan shoes na may bara? Sino yan? Isang masamang biro. Lagdaan ang papel ng pangalan ng isang filibustero na halos 10 taon ng patay. Ano, Padre Salvi? Nakikilala ba ninyo ang lagda ng inyong kaibigan? Anong nangyari sa inyo? Iyan ang kanyang sulat. Iyan nga ang tunay na sulat ni Ibarra. O siya, magpatuloy tayo ng pagkain mga Ginoo at huwag nating bigyang halaga ang tambiro. Ipinalalagay kong hindi ibig sabihin ng Manetes and Fares na yan ay papatayin tayo ngayong gabi. Buhay at pangarap. Buhay at kamatayan. Nahihirapan baga kayo, Ginoong Simon? Patatawarin kayo ng Diyos, Ginoong Simon. Batin niyan tayo, anak, sa pagkakamali. Nakita niya ang inyong tiniis, at sa pagpapahintulot na matagpuan ang inyong kaparusahan sa iyong mga sala. Nakikita natin ang kanyang walang hanggang awa. 3. Sa ganang ganang kalooban, ang pulong ito ay magpatuloy sa kalagayang kinasasadlakan? Hindi ko mataway na akala noong hindi madirit. Batid kong hindi pinabayaan sa maigpit na sandali. Kung gayoy, bakit pinagkait mo ang kanyang tulong?
sapagkat pinili niyo ang isang paraan na hindi niya masasang-ayunan. Ang pagligtas sa isang bayan ay hindi kakamti ng isang nakatulong sa pagpapahirap sa kanya. Kung siya, tatanggapin ko ang iyong sabi. Ang tapat na loob at karapat-dapat ay kailangang magtiis upang ang kanilang adikain ay makilala at lumaganap. Kung gano'n, kaya nga pinadyokan ko ang gamunismo. Tunay, kaibigan ko, ngunit ang lalong maraming sumabog ay may taglay na kabulukan. Kung gayoy, anong Diyos yun? Isang Diyos na lubhang matapat. Isang Diyos na nagpaparusa sa kakulangan natin sa pananalig at sa ating masasamang hilig. Kaawaan nawa ng Diyos ang mga nagliko sa kanya ng daan. Itago ka ng kalikasan sa kailaliman, kasama ng mga korales at perlas ng kanyang walang pagkapawing mga dagat. Diyan ay hindi ka makagagawa ng kasamaan. Hindi ka mag-uudyo sa kasakiman. Sa aking pinakamamahal, waring na paglaruan ng tadhana, kung saan ang hirap ng dinanas ng puso habang ako'y nangungulila. Sa bawat araw at gabi na iniisip ang iyong pagkawala ay paanong kakayanin. Sa bawat panalangin, ang tanging hiling ay sana magtagpo tayong muli at maghagkan ka. Ang iyong mata at kamay na aking tanging pinagkakatiwalaan ay siyang aking hanap at hindi ang dumi ng tao at gutom ng laman. Sa bawat araw na nabubuhay ako ay tulad ng isang kandilang paubos at unti-unting namamatay. Ang aking Diyos ay siyang Diyos. Aking Krisostomo, patawad at paalam kung hindi na patungo sa iyo. At sa panahong mabasa mo ang liham na ito, lagi mong iisipin. Na hindi man nagtagpo ang ating landas, umaasa pa rin ako na magkikita tayong muli. At ang pag-ibig ay mananatiling ikaw pa rin. Ngunit sa huli, palagi pabalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko palagi.